His mighty power has spoken peace to my soul. And all my life from that very hour, I yielded to His control. I yielded to His control. Oh, it is wonderful, it is marvelous and wonderful what Jesus has done for the soul of mine. That love was never been told, never been told. It is wonderful, wonderful, marvelous and wonderful, wonderful what Jesus has done for the soul of mine. Oh, that heart has never been told, From glory to glory He leads me on, from grace to grace every day. And brighter the glory dawn, by raising my onward way. By raising my onward way. Oh, it is wonderful, it is marvelous and wonderful what Jesus has done for the soul of mine. The heart was never been told, never been told. It is wonderful, wonderful, marvelous and wonderful, wonderful what Jesus has done for the soul of mine. Oh, the heart was never been told. Oh, it is wonderful, it is marvelous and wonderful what Jesus done for the soul of mine. The help was never been told, never been told. It is wonderful, wonderful, marvelous and wonderful, wonderful what Jesus has done for the soul of mine. Oh, that help was never, that help was never, that help was never been told, never been Maraming salamat po sa awit na ating napakinggan. Thank you very much po mga kapatid. Talaga pong ang iglesia po ng Rampano ay totoong umuunlad sa kanilang paglago sa pananampalataya mga kapatid. At ako po ay umaasa na sa inyong performance ay kayo po ay nararapat irekomenda na sa atin hong celebration ng susunod na anniversary po ng Palawan Mission sa atin pong Coliseum, kayo po ay kasama sa aawit.
mga kapatid. At salamat po sa inyong mga talento. Bilang mga katiwala, ay natutuwa po ako na kayo ay ginagamit ninyo ang inyong mga magagandang talento sa pag-awit, sa gawain at pagpuri sa Panginoon. Sana po mga kapatid, ito ay hindi mawawala sa ating mga puso. Katulad po ng aking nasabi kanina mga kapatid, ako po ay nagagalak na muling makabalik dito po sa inyong iglesia sa Rampano na atin hong napagsama-samahan sa matagal na panahon. Alam nyo mga kapatid, namimiss ko po yung gawain sa distrito, mga kapatid. Yung ating mga pagsasama-sama sa gawain ng Panginoon, totoong nakakamiss talaga yon mga kapatid, no? Kasi kami ngayon sa department, napakarami, iba-ibang mga church members ang amin pong nakakaharap. Karamihan po sa kanila hindi ko na mga kilala dahil ngayon lang din na panahong ito sila napuntahan, no? Katulad po nung nakaraang Sabado, doon kami sa Araceli, ay halos hindi ko po masyadong kilala yung mga kapatid sa district ng Araceli Dumaran. Pero natutuwa ako na makita sila at marinig yung kanilang mga magagandang kwento. Lalo na yung mga kapatid natin doon sa Madukang, sa isla ng Madukang at sa Kalandagan, na kapag ka malakas ang alon ay talagang hindi po sila makalabas doon sa isla. Oo. Napakalaki po ng challenge sa kanila. Pero yung katapatan nila sa Panginoon bilang pagiging isang katiwala ay talagang makikita po ninyo ang kasiyahan sa kanilang mga mukha. Na sa kabila ng kanilang napakalaking hamon, ng kanilang hanap buhay, ng kanilang tirahan, mga kapatid, naroon yung kaligayahan sa kanilang puso. At yun po yung nakakasiya, nakakabigay ng kaligayahan sa atin bilang lingkod ng Panginoon, mga kapatid. At ako ay nagpapasalamat na patuloy po kayo, mga kapatid, na naglilingkod at sumasamba sa gawain ng Panginoon. Ngayong tanghali po mga kapatid ay nais ko pong ibahagi sa inyo ang isang pag-aaral na may kinalaman sa ating mga karanasan sa buhay. Kung paano tayo magkakaroon ng karanasan na anumang karanasan ay nagagalak tayong palagi sa Panginoon. Katulad ng sinabi ni Apostol Pablo, "Rejoice in the Lord always." And again, I say rejoice. Paano ba natin ito gagawin sa buhay natin? Ang tayo po ay maging isang maligaya sa buhay na kung ano tayo ngayon ay patuloy tayong naglilingkod sa Diyos ng sagana at maligaya. Kung meron po kayong banal na kasulatan, mga kapatid, inaanyayahan ko po kayong buksan ang aklat ng Juan Kapitulo 17. John chapter 17 verse 18 and 23. Ang sabi po dito, mga kapatid, sinasabi po sa atin ng ating Panginoong Hesus na ang sabi niya, kung paanong isinugo mo ako sa sanlibutan, gayon din naman isinusugo ko sila sa sanlibutan. Ako sa kanila at ikaw sa akin. Gusto ko pong i-fix natin sa isip natin ngayon habang nag-aaral tayo, ito pong dalawang salitang ito. Ako sa kanila at ikaw sa akin. Na nagsasabi sa atin, mga kapatid, na tayo ay sinugo ng ating Panginoon. Sinasabi naman po sa atin ni Apostol Pablo, na binasa po sa atin sa kanina, na isa sa mga alagad ng ating Panginoong Hesus na ang sabi niya, kayo ay maliwanag na ipinahayag na liham ni Kristo, na nakikilala at nababasa ng lahat ng mga tao. Tayo po'y sumandaling manalangin. Dakila po naming Diyos Ama, sa amin hong pag-aaral at pakikinig ng inyong salita na amin pong hihimayin.
Gabayan po ninyo kami, Panginoon, at bigyan ng karunungan upang ang mensahe pong ito ay maunawaan po namin at magamit namin sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Upang kami po ay maging karapat-dapat din sa inyong harapan. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Ano po ang ibig sabihin natin sa atin ng dalawang talatang ito? At yung salitang ako sa kanila at ikaw sa akin. Gusto ko pong bigyan natin ng pansin ang kapitulo 13 ng aklat ng Step to Christ. Alam niyo yung Step to Christ, ito po ang isa sa pinakapaborito ko pong aklat na sinulat ng ating prophetisang si Ellen White. Sino na po sa inyo ang nakabasa ng Step to Christ? Dalawa. Alam nyo mga kapatid, basahin po ninyo yung Step to Christ kasi napakaganda po nito. Ito pong aklat na ito ay nagtuturo sa atin na tayo ay lalong maging higit na malapit sa Panginoon. Dahil ang aklat na ito ay magtuturo sa atin kasama ng Biblia, mga kapatid, kung paano natin gagawin ang isang buhay na karapat-dapat sa ating Panginoon. Kaya sa aklat ng Spirit of Prophecy, 3 aklat na mahahalaga ang aking pong pinakapaborito. Number 1, ang Step to Christ. Number 2, ang Desire of Ages. Number 3, ang Great Controversy. Pag ang 3 ito ay nabasa ninyo, mga kapatid, I assure you, mas lalong magiging malalim ang pagkaunawa natin sa magandang plano ng Diyos sa atin at sa sanlibutan ito. Ano po ang sabi sa atin ng chapter na ito? Chapter 13, page 116. Ang mga anak ng Diyos, mga kapatid, ay tinawag upang maging kinatawan ni Kristo, na nagpapakita ng kabutihan at awa ng Panginoon, kung paanong ipinahayag ni Jesus sa atin ang tunay na katangian ng Ama, gayon din naman ay dapat nating ihayag si Kristo sa isang mundong hindi nakakakilala sa kanyang magiliw at mahabaging pag-ibig. Mga kapatid, sa ganitong paraan po tayo tinawag ng Diyos mula sa kadiliman hanggang sa kagilagilalas na kaliwanagan. Sapagkat nang tayo'y maging anak ng Diyos, ay tinawag tayong maging kinatawan ni Kristo. Ano yung kinatawan? Mga kapatid, representative ng Panginoon sa sanlibutan ito. Kaya ang sabi nung talata kanina, ako sa kanila at ikaw sa akin. Mga kapatid, kung titignan niyo po ang original meaning niyan sa Biblia, ay binabanggit po ng Panginoong Yesus na dapat tayong mga anak ng Diyos, ang ating Panginoong Yesus ay sumasa atin, mga kapatid, at ang Diyos ay sumasa ating Panginoong Yesus. Kung paanong ang Panginoong Diyos ay sumasa kanyang anak na si Jesus, tayo rin ay dapat sumasa anak ng Diyos na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Meaning, kung ano ang buhay ng ating Panginoon, yun din po ang buhay ng kanyang mga anak. Amen? Yes, mga kapatid. Ganito po, nais na maunawaan ng Panginoon at ipaunawa sa atin ang bagay na ito. Look at this. Sa bawat isa sa kanyang mga anak, si Jesus ay nagpapadala ng isang liham sa sanlibutan. Kung ikaw ay tagasunod ni Kristo, sa pamamagitan mo, kapatid, ay nagpapadala siya ng isang liham sa pamilya mo, sa iyong community, sa kalye, at kung saan ka nakatira. Ibig sabihin, tama ang Biblia. Tayo ay kanyang maliwanag na sulat na nababasa ng mga taong nakapaligid sa atin. Ang tanong, ano kaya ang nababasa nila sa atin? Yun bang katotohanan o yung hindi katotohanan? Ano ang nakikita ng maraming tao sa atin?
Nakakapagbigay ba tayo ng mabuting halimbawa sa kanila na sila ay sumunod din sa ating Panginoong Diyos? Tayo ba ay nakakapagbigay ng pag-asa sa kanila sa pamamagitan ng ating mga kwento na kahit na ang buhay natin ay maraming hamon, pero nananatili tayong nagtitiwala sa ating mahal na Diyos? Ano kaya ang klase ng sulat na ating dadalhin sa kanila? Si Jesus, mga kapatid, na nananahan sa iyo, ay nagnanais makipag-usap sa mga puso ng mga taong hindi pa siya nakikilala. Marahil, mga kapatid, ay hindi nila binabasa ang Biblia o hindi nila naririnig ang tinig ng nagsasalita sa kanila. Sa mga pahina nito, hindi nila nakikita ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. Ngunit, ito po ang maganda, ngunit kung ikaw ay isang tunay na kinatawan ni Jesus, maaaring sa pamamagitan mo ay maaakay silang maunawaan ang kanyang kabutihan at mahikayat sila na ibigin at paglingkuran ang ating Panginoong Jesus. Wow, mga kapatid. This is a strong statement from the spirit of prophecy, na nung ito po ay aking pinag-aaralan, mga kapatid, I question myself. Ako ba ay nakapagbibigay ng mabuting halimbawa sa aking kapwa na aking pinaglilingkuran sa iglesyang ito? Ako ba ay nakapagbibigay ng pag-asa sa kanila sa pamamagitan ng aking kwento, sa pamamagitan ng mga kagandahang loob ng Diyos na kanyang ginawa sa akin? Sila ba ay aking naaakay sa kabutihan o kaya ay mahikayat na ibigin nila at paglingkuran ang ating Panginoong Hesus? Kaya mga kapatid, napaka-influential natin na mga Adventista. Alam po ba ninyo? Totoo ang sinasabi ng Biblia, kung tayo ay liham para sa kanila, ang mata ng mundo nakatingin sa atin. Sabi ko nga, nung ako po ay nag-speaker sa baccalaureate ng ACPA nung kanilang graduation, last April 11, idinidiin ko po ito sa kanila, na pagkatapos ng kanilang graduation at sila ay umalis sa campus ng ACPA, ang mga mabuting bagay na kanilang natutunan ay dadalhin nila sa sanlibutan. Anong impluensya ang kanilang ibibigay sa mga taong makakasalamuhan nila saan man sila dalhin ng Panginoon? I challenge them. Kasi ang team nila ay ALAB. ALAB 2026. Alam niyo yung ALAB sa English? Parang passion. Kaya sabi ko, dapat ang maging ALAB palagi ng puso nyo ay ang makapagbigay ng mabuting impluensya sa mga tao. Kasi ang sabi ni Mrs. White, mga kapatid, kahit hindi pala sila nagbabasa ng Biblia, kahit hindi nila napapakinggan ang aral ng ating iglesia, pero nakikita nila sa buhay ng mga kaanib ng iglesia ang totoong buhay ng isang tunay na Kristiyano, makikilala nila ang ating Panginoong Diyos na pinaglilingkuran. Ibig sabihin, mga kapatid, I believe that influence is power. Yung atin hong kakayahang maka-impluensya ng ibang tao ay napaka-makapangyarihan yan. It's either mabago natin ang buhay ng mga taong ito patungo sa kabutihan or mabago natin ang buhay nila papunta sa kasamaan at kapahamakan. Only two options, mga kapatid. Pero dito sa ating pinag-aaralan ngayon, Jesus Christ encourage us na tayo po ay manatiling nasa Kanya upang ang Kanyang buhay ay mahayag sa mga taong nakakasalamuhan natin, sa mga taong binabahagi na natin
ng salita ng Diyos. Hindi dahil sa nagtuturo ka ng Biblia ay lahat ng kabutihan ay makikita sa iyo. No! Hindi po. Dahil hindi po lahat ng nagtuturo ng katotohanan o nagtuturo ng salita ng Diyos na re-reveal sa puso nila o sa buhay nila ang tunay na katotohanan. At marami po ngayon ang ganon, lalo na sa social media. Kahit saang platform kayo pumunta. Ha? Lagi ko nga pong napapansin ngayon sa social, ewan ko kung na-observe nyo rin po. Marami po sa mga nasa social media ngayon, nagpapahayag ng pagtulong sa kanilang kapwa. Tatanungin ko po kayo, lahat ba sila ay nagpapakita na talagang ang kanilang ginagawa ay bukal sa puso nila? O there is something, an agenda behind? Na dumami yung kanilang views. Ang dami ngayong vlogger, nagkalat sa social media. Baka isa po sa inyo ay vlogger din. Ang dami yung vlogger ngayon eh. Pero sasabihin ko sa inyo mga kapatid, malaking porsyento sa social media hindi totoo. Kaya hindi po natin dapat paniwalaan agad. Kailangan ho tayo maging mapanuri. Sabi nga nila. Bakit? Dahil darating ang panahon at ngayon na, ito ay gagamitin ng kaaway ng Diyos. Tignan nyo. Nagagalak si Satanas kapag naaakay niya ang mga anak ng Diyos sa kawalan ng pananampalataya at paghihina ng loob. Ikinasisya niyang makita tayong hindi nagtitiwala sa Diyos. Nag-aalinlangan sa kanyang kagustuhan at kapangyarihang iligtas tayo. Gusto niyang maramdaman natin na sasaktan tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang pagkakaloob sa atin. Gawain ni Satanas na ilarawan ng Panginoon na kulang sa habag at awa, binabaluktot niya ang katotohanan tungkol sa kanya. Pinupuno niya ang isipan ng mga maling idea tungkol sa Diyos. At sa halip na pagtuunan ang katotohanan tungkol sa ating Ama sa langit, madalas nating itinutuon ang ating isip sa mga maling paglalarawan ni Satanas at nilalapastangan ang Diyos sa pamamagitan ng hindi pagtitiwala sa Kanya at pagrereklamo laban sa Kanya. Laging sinisikap ni Satanas na gawing puno ng kalungkutan ng ating relihiyosong buhay. Nais niyang magmukha itong mabigat at mahirap at kapag ipinakita ito ng Kristiyano sa kanyang sariling buhay sa pamamagitan ng kanyang kawalan ng pananampalataya ay sinusuportahan niya ang kasinungalingan ni Satanas. Anong ibig sabihin nito, mga minamahal kong mga kapatid? Ang kawalan pala ng tiwala sa Diyos, ang pagiging mareklamo natin sa Diyos, ang pagiging mahina ng ating kalooban na madali tayong sumuko, tuwang-tuwa si Satanas. Nagdiriwang si Satanas kapag tayo ay nawawalan ng tiwala sa Diyos. Ang tanong, kung ganito ang buhay ng anak ng Diyos na isang itinalaga ng Diyos na maging liham sa sanlibutan na may mensaheng taglay-taglay para magbigay ng pag-asa sa mga walang pag-asa, ito po ba ay mangyayari sa kanila? Hindi po. Dahil kung tayo ay nalulungkot at nawawala ng tiwala sa Diyos, ano ang sasabihin natin sa kanila kapag inabutan nating sila ay may pinagdadaanan sa buhay? Sasabihin ba natin sa kanila na dapat na maging masaya sila at magkaroon ng pag-asa kung ikaw mismo sa iyong pakiramdam wala kang pag-asa sapagkat hindi ka nagtitiwala sa Diyos? Mahirap.
Kaya tayo po ay makakapagbigay ng pag-asa sa mga taong walang pag-asa kung naranasan natin sa buhay natin si Kristo na siyang nagbigay sa atin ng pag-asa. At naranasan natin sa buhay natin ang pag-asang ito, mga kapatid. Pero kung hindi po natin ito magiging karanasan, sa bawat araw ng buhay natin dahil sa kawalan ng tiwala natin at pananampalataya sa Diyos, mga kapatid, hindi po natin magagawang magpalakas ng iba. Di ba? Tama naman. Paano mo nga naman palalakasin yung isang taong nanghihina kung ikaw mismo nanghihina? Hindi po ba dapat ang magpapalakas sa nanghihina ay yung malakas? Kaya kung tayo ay hindi nagtitiwala at wala tayong pananampalataya sa Diyos, paano natin hihimukin ang mga tao na nakakasalimuhan natin na sila'y magtiwala sa Panginoon kung tayo mismo wala ngang tiwala sa Panginoon? Madali tayong natutukso. And you know what? Sabi ni Mrs. White, si Satanas tuwang-tuwa sa mga ganitong sitwasyon. Maaari, marami mga kapatid na habang naglalakad sa landas ng buhay, ang laging nakatuon sa kanilang mga pagkakamali at kabiguan at mga pagkadismaya. At ang kanilang puso, mga kapatid, ay napupuno ng kalungkutan at panghihina ng loob. Habang ang ating propetisang si Mrs. White ay naroon sa Europa, merong isang babaeng tumawag sa kanya at humihingi ng payo dahil sa kanyang kawalan ng pag-asa. Pinalakas naman siya ni Mrs. White. At pagkatapos ng kanilang conversation, si Mrs. White ay bigla na lamang nawalan ng malay at nagkaroon ng pananib. Alam niyo kung ano yung kanyang pangitain? Dinala siya sa isang napakagandang hardin na punong-puno ng maraming magagandang rosas at magagandang liryo na may pula at may pink. Tuwan-tuwa si Mrs. White sapagkat nakita niya napakagaganda ng mga halaman na ito ay nagbigay sa kanya ng inspirasyon sa buhay. Maya-maya, may dumating na isa na namang babae, sinalubong ng may-ari ng halamanan, at siya ay iginaid papasok, at sila ay naglakbay at naglakad doon sa halamanan. Si Mrs. White tuwan-tuwa sapagkat ang gaganda ng mga halaman, pero itong kasama niyang isang babae ay lungkot na lungkot. Alam niyo kung bakit siya nalulungkot? Kasi hindi niya nakikita ang mga roses na magaganda, kundi ang nakikita niya ay yung mga tinik ng roses. Kaya sa kanyang buhay, mga kapatid, hindi makita yung kaligayahan sa kanya, kundi pawang kalungkutan at discouragement, mga kapatid. Ang sabi nung nag-guide, pabayaan mo ang mga tinik na yan sapagkat sasaktan ka lamang nila. Pitasin mo ang mga rosas at ang mga liryo at ang mga pink na halaman sapagkat yan ang magbibigay sa iyo ng pag-asa. Na sa kabila ng tinik ay merong magandang buhay na magiging karanasan ka. Magandang mensahe, mga kapatid. Dahil hindi tayo nakapagbibigay ng liwanag kung ang ating mga karanasan sa buhay, mga kapatid, ay pawang kalungkutan. Na pag inaalala natin yung ating mga nakaraan, hindi natin mabanggit ang mga pangako ng Diyos tulad ng mga mababangong bulaklak dahil ang tumutubo sa atin ay yung mga tinik. Mga minamahal kong mga kapatid, ang mga tinik at dawag at sugat at pighati lamang ay maidudulot sa atin ito ay mga pighati lamang. At kung ang mga ito lamang ang iyong titipunin at ihaharap sa iba, hindi mo ba bukod sa pagwawalang bahala sa kabutihan ng Diyos para sa iyong sarili, ay hinahadlangan mo din ang mga nasa paligid mo na lumakad sa landas ng buhay. Mga kapatid, tinawag po tayo ng Panginoon sa isang natatanging gawain. Kanina narinig ko kay Ma'am Mercy sa kanyang promotional yung salitang integrity.
And you know what? Sa isang anak ng Diyos, yung integrity napaka-importante. Sa atin hong pinag-aaralan ngayon, yung salitang integrity napaka-importante. Ano bang ibig sabihin ng salitang integrity? Ha? Yung ginagawa natin, yung bagay na ating sinasabi. Kung ano yung sinasabi natin, yun ang ginagawa natin. Kung ano yung itinuturo natin, yun ang nakikita sa atin. Integrity, mga kapatid. At dito, ang sabi sa atin ng ating pag-aaral, tayo ay itinalaga ng Diyos para ano? Para maging isang sulat na maliwanag sa mga tao. Na ang sulat na ito ay magbibigay sa kanila ng encouragement, ng lakas ng loob na harapin ang lahat ng hamon ng buhay sa mundong ito. Tayo ay inilagay ng Panginoon sa isang napakaselang misyon at yan ay ang magbigay ng halimbawa sa mga taong hindi pa nakakakilala at nakakaranas ng ating Panginoong Hesus. Subalit, ang malaking challenge sa atin mga kapatid, marami sa atin matagal na sa pananampalataya, pero kahit isang kaluluwa ay wala pa ho tayong nadadala sa paanan ng ating Panginoon. And I would like to challenge you, my dear stewards. Pinagkatiwalaan tayo ng Diyos ng isang napaka-importanting misyon. At ang misyong ito, mga kapatid, ay hindi ang pagbibigay nyo ng tithes and offering. Ang misyong ito ay ang pagdadala natin ng mabuting balita sa mga tao sa pamamagitan ng ating mga buhay bilang isang tapat at mabuting katiwala. Ito po ang inaasahan ng Panginoon sa atin. Mawawala ng saysay ang inyong katapatan sa pagbabalik ng ikapo at handog. Kung ang sabi ng Panginoong Hesus ay kakalimutan nyo ang pinakamahalaga sa lahat. Ang alin yun? To love mercy. Mga kapatid, ang ibigin ang kaawaan, mga kapatid, at magbigay ng halimbawa sa pamamagitan ng ating buhay sa mga taong nakakasalamuhan natin. Dahil mga kapatid, ang pagiging katiwala ay hindi nakasalalay sa ating pagbabalik ng ikasampung bahagi at mga handog. Ang katatagan at ang katunayan ng ating pagiging isang tapat at mabuting katiwala ay sa pamamagitan ng ating paraan ng pamumuhay sang-ayon sa kalooban ng Diyos because of our relationship sa Kanya na magiging halimbawa tayo ng kabutihan sa mga taong nakapaligid sa atin. That is stewardship, mga kapatid. Kaya sa puntong ito, inaanyayahan tayo ng Panginoon, hinahamon niya tayo na maging isang mabuting sulat tayo sa mga taong pupuntahan natin at makakasalamuhan natin na sa pamamagitan ng ating mga buhay ng may katapatan sa Diyos, mga kapatid, ay marirealize nila na ang Diyos na pinaglilingkuran natin na siyang Diyos ni Isaac, ni Jacob at ni Abraham ay isang Diyos na tapat, maawain at siyang nagpapala sa bawat isa sa atin na kailangang makita sa atin at sa kanila ang pagsunod at pag-ibig na dapat na ito ay kanila pong ipinapakita sa ating Panginoon. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, marami pong mga malalaking challenges ang nakaharap sa buhay natin. At nakikita po natin yan ngayon, hindi na lingid sa inyo yan, mga kapatid. No? Tumataas ang bilihin, lumalaki ang ating gastusin, hindi naman lumalaki yung ating sweldo. Di ba? Sabi ko nga, kung ako ang presidente, kung ako, kaya lang hindi nga ako Kung ako ang presidente, isa lang ang naiisip kong solusyon Ewan ko kung tama sa inyo yung solusyon ko. Ang sabi ko nga, kung ganito rin lang na pataas din ng pataas ang lahat ng mga values na ating kailangan sa lupang ito, mga kapatid. Bakit hindi na natin lahat itaas? Itaas ang sweldo para maitaas ang pamasahe
at kahit itaas ang presyo ng gasolina, wala tayong po problemahin. Bakit? Itinaas ang sweldo. Dahil yung sweldo mo, yan ang ginagamit mo sa panggastos mo. Pero kung itataas lang ay yung gasolina, itataas lang yung presyo ng bilihin, pero ang sweldo hindi tumataas. Ang kalidad ng ating sweldo ay naroon pa rin. You know what, mga kapatid? Kahit ilang beses tayong bigyan ng ayuda, ang ayuda natin, 2 araw hanggang 3 araw lang. Ang tanong, ano yung susunod? Meron pa bang susunod? Paano kung wala na? Ano ang ating gagawin? Magpapatuloy ba tayong nagtitiwala sa Diyos na kaya niyang ibigay lahat ng ating pangangailangan o magsisimula na tayong magduda? O magsisimula na tayong magreklamo sa Panginoon, bakit ganito, bakit ganon? At sa puntong yon, mga kapatid, kapag ito na yung ating karanasan, nagsisimula ng lumigaya si Satanas at ang kanyang katuwaan ay nag-uumapaw na sapagkat merong isang kaluluwa. Kung ang isang kaluluwang nagbabalik sa Panginoon mahalaga sa langit, yung isang kaluluwang tumatalikod sa Panginoon at nawawala ng tiwala at pananampalataya sa Kanya, mahalaga kay Satanas yan. Bakit? Kasi unti-unti niyang nakukuha tayo sa kanyang mga palad. Kaya ito po, mga kapatid, ang buhay natin sa lupang ito habang naghihintay tayo sa pagdating ng Panginoon, palala ng palala. Do not expect na ang buhay natin sa lupang ito ay giginhawa, maaaring pwede, depende po yan sa magiging pagpapala ng ating Panginoon at nakabase sa inyong relasyon sa Kanya. Pero sa totoo lang, ang ating buhay sa lupang ito samantalang natutupad ang lahat ng mga hula ng Biblia. Mga kapatid, ito po ay magiging palala ng palala. At ang aking pong hamon sa inyo at ang aking dalangin sa tanghaling ito, sana sa lahat ng oras, ano man na maging karanasan natin, huwag po tayong bibitiw. Huwag po tayong malulungkot, huwag po tayong mawawala ng pag-asa sapagkat habang ang Diyos ay kasama natin sa ating paglalakbay, mga kapatid, hindi po niya tayo iiwan, kundi bagkus dadalhin niya tayo sa tagumpay at pagdating ng oras, siya mismo ang magwe-welcome sa atin sa lupang pangako na ating inaasam. At maririnig natin ang tinig ng ating tagapagligtas at ng ating Diyos, welcome to the promised land. Nagtapat ka sa kakaunting bagay, pagmamanahin kita ng buhay na walang hanggan. Pagpalain po tayo ng Diyos sa tanghaling ito.
Tayo pong lahat ay tumayo, mga kapatid. Maraming salamat po, dakilang Diyos, sa inyo pong presensya sa aming kalagitnaan. Samantalang kami po ay sumasamba at dumadakila sa inyong pangalan. At nawa ang lahat po ng aming mga mensahe na aming napakinggan ay maging makatotohanan at maging inspirasyon ng bawat isa sa amin na mamuhay ng sang-ayon sa inyong kalooban. At ngayon, bayan ng Diyos, sumain niyo po ang patuloy na kanyang pakikisama, ng kanyang biyaya, ng kanyang pagliligtas at higit sa lahat, ng kanyang basbas mula sa araw na ito at sa bawat araw ng ating buhay. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Signs of the end of us fulfilling soon. Jesus will return. He will return and all sin and take his children home. Are you body telling all of Jesus love, Jesus save? Are you living by God's word and by his power? By his grace, my friend, let us hope till the end, till we see our Savior come again. Happy Sabbath po muli sa ating lahat, mga kapatid.